Anyway, tingnan natin itong sinasabi ho ni Madam Vlogger na napunta sa Malacanang. Net 25. Yan. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po. Ang layo na tingin ko. Na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malaman ng fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po... Alam niyo ba kung kailan ginawa yung MTRCB? Nung panahon niya, kinreate siya nung panahon ni Marcos. Yung senior, yung matandang Marcos, kinreate yan. Kasi may mga pumupuna sa gobyerno noong panahon nila. Marami hong mga iba't iba mula sa balita, mula sa sining, sa drama. Yan o talagang konteksto niyan. Yan o yung konteksto niyan kasi may mga pelikula noon. Kasi noon, kontrolado nila yung news di ba? So may mga ginagawang parang mga movies at the same time may mga yung live performance on stage na kumikriticize sa gobyerno. Ngayon, dun sa movies, yun talaga yung matindi dun. Siyempre kasi sa mga sinihan yan, marami yung nakakapanood sa television yan. Kaya nila kinreate yung MTRCB. Meron nga ho dyan sa parte ng MTRCB na nagsasabing kung ikaw ay para makakasira sa gobyerno, ikaw ay dapat ipagbawal. Parang ganun. May ganun din may ganun. Babasahin ninyo, makikita nyo ho yan sa ng MTRCB. So parang ngayon, inuulit pa ho nila. Proud pa ho sila doon. I have nothing against with MTRCB Ang akin, they are just following a law. Okay? Which is, sa totoo lang, sa tingin ko, that law is already, wala na ho sa hulog yung law na yon. Kailangan ng baguhin. May mga dapat ng baguhin. Hindi ko nga maintindihan. Bawal mag-criticize sa gobyerno para gawin nila ang tama, para itong mga government official, gawin nila yung kanilang tamang trabaho at karapatan naman nating punahin sila dahil ho sila ay sinasahuran ng taong bayan. Pero yun pa yung ipagbabawal. Okay? Pero yung sugal, hindi pinagbabawal. Tataka ka Di ba? Yung sugal, lipa na. Wala ho silang inaano dyan. Ang dami na hong namamatay. Marami na nagiging kriminal. Ang dami na hong nagugutom na pamilya. Pero kaliwat kanan ng sugal. Wag ho tayo maglukan mga kababae, mga putang ina ninyo. Sa totoo lang nakakabuisit ho kayo. Pasensya na ho hindi ho ikaw madam minumura ko dito. Kayo hong buong entire government na focus so much on people who criticize the government. Pero hindi nyo fino-focus yung mga gambling online. Lipanan na ho yan Diba? Lipanan na ho yung online gambling na yan. Kaliwat kanan na ho nating nakikita yan sa ating bayan. Ang dami na sinisirang pamilya niyan. Pero mas focus ninyo yung mga nagkikriticize sa gobyerno. Pangalawa, ano pang mas yung rampant na ayoko namang sabihin pero pambababoy sa ating mga kababaihan. Rampant na po yan sa social media ngayon. Formal na nga Magsusubscribe ka na nga Ayoko na lang banggitin yung pangalan pero tingnan ninyo, malala na. Alam mo yung mga panahong ganyan dati, tinatago pa Ngayon, isinasama na talaga doon sa pangpamilya. Di ba? Alam naman ho natin yung pangalan ng kumpanya na yun. That company before what's really focuses so much on maayos na entertainment. Ngayon, wala na. Tsuktsak ang kaliwat kanan. Pinagmamalaki pa. I mean, there are other things that you can focus on kesa yung ito nagkikriticize sa gobyerno. Di ba? Ang dami niyong pwede gawing batas para masupil itong gambling online at saka itong mga kalaswaan online. Again, hindi po ako nagmamalinis dito. Una-una, hindi po ako nagagambling. Okay? Malabo po yan. Kalaswaan, hindi rin po ako dyan. Kaya lang, hindi ko naman sinasabing ako'y malinis dyan. Hindi ko sinasabing ganyan. Baka sabihin, huwag lilinis-linisan ka. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero,
dapat yan nakaregulate ng maayos. Regulate na regulate. Sa totoo lang, kahit to bata kaya mag-online nun eh. Di ba? Kahit ano eh. I mean, ang dami yung pwedeng gawing sanang batas tungkol dyan. Kesa naman yung para lang pigilan ito mga nagkikriticize sa gobyerno. Tama, mali. Nakakainit ng ulo, shit. Masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin. Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Sandali, kung troll army, bakit hindi nyo tanungin si Marcos? Siya nga mismo nagsabi niya eh. Pinabati niya yung mga troll eh. May video ho siya niyan. Ba't hindi nyo siya punahin? Yung boss mo, punahin mo. Ako, totoo lang against din po ako sa mga iba't ibang klaseng trolls at pati fake news. Ako, totally against po ako dyan. Hindi ho ako hindi ako talaga pabor dyan sa mga gago na yan. Ako din, hindi rin ako pabor sa yung walang mukhang account kasi hindi kayang panindigan yung kanyang sinasabi. Hindi ako against, whether in my color or outside of my color. Ibig sabihin, kung political, same kami ng politika, ako talaga, sorry to say, pero hindi po ako agree. When you are in politics, especially giving opinion, pasensya na sa mga tatamaan mapasintabi na lang ho. Kung kayo may bibigay ng inyong opinion, dapat nakikita mukha ninyo. Kasi this is about politics. Yung credential, alam ko, yung credibility, napaka-importante. Kailangan kaya nyong panindigan yung sinabi nyo. Kung hindi nyo kaya, wag nyo na sabihin. Sorry pero that's the truth. Kung meron man pong troll army, pero Pero yung troll, balik tayo sa troll. Yung sa troll army po, alam naman po natin kung sino ang troll, di ba? Alam po natin kung sino ang troll dyan. Walang iba ko, hindi ho, ang Malacanang ho, ang may mga troll. Tingnan ninyo, sino yung mga pumupuri sa inyo. Tingnan nyo yung mga account. Kung hindi taga Zimbabwe, hindi, biro lang. Hindi ko alam kung taga kung hindi mga Indiano, kung ano-ano, di ba? Ay nako. Kasi yan nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita. Hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan o walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So, mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body. Para din po malaman natin ang bawat isa, kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. Hindi daw freedom of expression yung taong nagbubulong sa kanila at ang sakit sa bangs nito, no? Imaginein mo, abogado to. Imaginein mo, abogado mo to. Talo ka sa kaso talaga.
Ewan ko sa'yo. Ate, paano ka nanalong abogado? Paano nanalo? Nanalo parang loto, no? Hindi. Paano ka naging abogado? Kasi ganito sinasabi niya, hindi na daw freedom of expression yung may nagbabayad sa'yo tapos may sasabihin ka. First of all, I am against doon sa binabayaran tapos sasabihin ka. Never ako nagpabayad at the same time mga kasamahan kong banateros. I'm speaking for my group. At the same time, mali pa rin yung sinasabi mo. Bakit kanyo? It is not kung sino nagbabayad sa iyo, sino nagsabi sa iyo, whether saan galing yan, sa asawa mo, sa jowa mo, kung kanino mang animal lang galing yung opinion mo, it doesn't matter. What matters is yung kung ano yung sinabi mo. That is your freedom of speech. Ngayon, it can be libelous. I understand. Pwedeng maging libelous yan. Pero, freedom of speech mo pa rin yan. Karapatan mo pa rin magsalita. Ngayon, kung yan ay libelous na, ibang usapan na po yun. Pero anong ibig sabihin ko? Yung content ang basihan ng freedom of expression. Hindi yung kung sino nagsabi sa'yo, sino nagbayad sa'yo. Diba? Hindi yun. Ano ba ate? Saan ka nag-aral?